Ibig sabihin lubog tong bahay. Ibig sabihin dati sir hindi ganyan kataas yung kanya, ba? Kaya ka ba dyan po yung ngayon flood control project dyan. Alam nyo ba na ang Bulacan, ito yung pang-anim na flood-prone areas dito sa Philippines. At dito rin maraming mga flood control projects namin. So malaki yung budget na kailangan dito sa Bulacan. Pero bakit binabaha pa rin sila? Parang walang nangyari sa mga ginawang flood control projects. Ating pupuntahan itong isa sa mga flood control projects dito sa Balagtas, Bulacan. Ang sabi daw nila, tapos na daw ito, pero kung makikita mo ngayon dito sa latest update nitong project, may ginagawa pa sila. So dito sa area ng Balagtas, parang naging normal na yung pagiging baha nila. Gumagamit sila ng bota, yung mga tricycle, naka-elevate siya. Tapos dito, itong mga sementeryo, tuluyan na rin palang nilubog. Ilang beses na rin tinaasan itong kalsada pero inaabutan pa rin sila. At ayon sa mga residente, bawat taon lumalala yung pagkataas ng level ng tubig. Pero ang sabi naman doon nila nung nagawa yung flood control dyan, wala naman daw silang naramdaman na bago. Bakit kaya? So tara, dito po yan sa may Balagtas, Bulacan, na isa ito sa project daw noong 2024. Tapos na daw. Pero tingnan natin. Yung nakarang bagyo sir, hanggang saan yung baha dito sir? Dito? Oo. Dito sir. Ay naabot ng ano rito, minsan hanggang Gabaywang dito. Grabe, no? Yung pinakamalaking ko na yon na tubig natin, yung unang pasok ng anong bang bagyo yung unang pasok natin itong taon. Noong kasi July lang. Ano bang pangalan ng bagyo na yon? Yun ang malaki. Unang So ibig sabihin lubog tong bahay sir yan? hanggang sa kita Gabaywang dito no, sa loob. O, Gabaywang nga, kasi hanggang dito yun eh. Kasi ko to sa bahay sir, matagal lang hindi tinaasan to no? Kasi ko na pala. Parang second floor na pala to sir na? Oo, ganun nga. Yung ko na yan. Pero sa loob niyan, pagka inabot ng tubig yan, hanggang Lubog lahat, yan, baywang talaga. Barangay Wawa, Balagtas, Balagtas, Bulacan din oo, kabay. yan, Pupunta natin ngayon itong flood control project dyan. Doon sa, doon sa kabilang side doon. Ito daw yung pinakamahal na project dito sa province ng Bulacan. Ano yung ganyan sir? Ano yan, dating bihunan to eh. Biunan? Ayan ang tinatawag nilang chimney. Yung pausukan, bang labasan ng usok ng mga Chimenea, gatungan yan. Gatungan. Labasan ng... Nakapaskil na ako. So, andito tayo sa Barangay Wawa, Balagtas. Hindi pa tapos. So, kailan nagsimula yan, sir? Matagal na ito eh. Tagal na yan. Paputol-putol lang naman eh. Marami na. Paano-ano kasi ang gawa dyan, ang iba, nililistay na sa iba, tapos babalik dyan pagka... Putol-putol yung paggawa nila. Dire-diretso naman ang gawa dyan, kaya lang ang taong umaano sila. Dire-diretso. At ito na po yung flood control project. So sakop ito ng Barangay San Juan, Wawa, and Panginay. Dito po yan sa Balagtas, Bulacan. At based dun sa sumbongsapangulo.ph na website, ito ay mahigit 151 million pesos. At yung completion date niya ay September 2024 pa. Pero kung makikita mo ngayon dito, meron pang ginagawang construction. So kumbaga, hindi pa tapos at patuloy pa yung ginagawa nila ngayon. So I think ito yung pinakamahal na budget dito sa area ng Balagtas sa Bulacan naman. So itong ginagawa nila kaban, ito yung dike. Pero ayon naman sa mga residente na natatanong ko dito, talagang palala ng palala yung pagbaha nila. Pati nga yung sementeryo na pupunta natin namaya, kuwan pa rin, lubog no? Grabe. So ito yung construction niya, ginagawa pa. I think itong stove protection na itong ginagawa nila, no? Matindi pala yung mga projects dito, no? Parang gusto na nila mag-DPWH, magtrabaho. Ay na nilang mag-abroad or kung ano pang mga kan dyan. 4 years course, diretso ko na dito. Yan, ito ngayon mukhang nagbubuhos sila dito. May mga bakal pa.
So, parang sabi nila biglang bilis kilos na yung construction nila ngayon, no? Simula nung pumutok tong issue sa mga flood control. Gumawa pa nga ng website sa Sumbong sa Pangulo. Doon malalaman nyo lahat ng mga projects dito sa flood control. And then kung meron kayong alam na project dyan na natenga or hindi gumagalaw or merong mga anomalya, i-post nyo lang doon sa sumbongsapangulo.ph para malaman ang inyong hinaing. Ito ay darating sa government official at i-reviewan. At malay mo, pupuntahan din mismo ni President Bongbong Marcos. So bali yung construction daw nito, napapansin ng mga residente ito, putol-putol daw. So dapat kung talaga mabilisan ito pagkabayan kasi meron na palang completion date, no? Na based on sa site. Sa punta na natin itong mga kabahayan dyan. Tapos ito po yung sementeryo. Maliwala kasi hindi kabayan. Lubog sa tubig pa rin yung mga puntod dyan. So ito sir, taga-residente dito, malalado yung... Tinaasan na yung kalsada dito. Nakadalawang patong na kasi. Mali kasi pag pumunta kayo sa pangalawang kalsada, ang sobrang taas ng pangalawa, yun hindi inabot ng tubig. Oh, ito yung sinasabi ni Sir Interior to. Hapon. Hanggang dyan yung baha. Oh. Hindi na mapuntahan doon, pati sa aming nature, hindi na makapasok. Balik sir, high tide dyan sir, di ba? Hindi pa to high tide, boss? Di pa? Normal to. Ito Normal? yung niyang walang tubig pa. Mamaya po pag high tide, aabot hanggang dito. Ano, pag may mga bagong living sir, dito pa nililibing? Oo, bali ang nangyari, dyan na lang binubuksan ng kataol eh. Dito na lang. Kasi hindi na kayang doon. Diretso pasok na sa nicho pagka... Normal lang. Walang Oh. high tide, walang ulan. Yan. Lubog talaga, no? Lubog talaga. Walang mapasok, walang matakbuhan tubig dyan. Ibig sabihin sir, matagal na talaga itong binabahang ganito. Matagal na po. Matagal na. Tinambakan nito nung bago magundas na kapraso no, yung mga nakikita niyo ngayon. Kaya lang, iniwan pa rin nila. Sa likod niyan, hindi kayo makapasok ng ganyan kayo. Kinakailangan suit niyo yung ano. Ay, alam ko rin. Yung kasi hanggang bewang doon ng tubig. So, ibig sabihin dati sir, hindi ganyan kataas yung kanya. Ba? Hanggang dito. Ito ang tubig na ano nakaraan. Ang takas na ito Gawanan niyang gamit. Pero mahirap dito pag natulog ka ng gabi, may bagyo, tapos pagising mo. Ano, mas pipiliin niyo pa matulog sa sementeryo kasi dito pag nakakit ka sa mataas dyan, may mga second floor dyan minsan iba. Pinaabotin niya yung ganun taas na yun, kaya lang masakit pa rin kasi isipin mo, ilan taon na kami nakatira dito.
Ilan taon na kayo? Ilan ng anak ko, 5 ng anak ko, lahat sila dumanas ng baha. Sir, nung ginawa ba yung flood control doon, sir, lumala ba yung baha dito? O guminha pa noon? Wala naman nangyari. Walang nangyari? Ganun pa rin eh. Kasi nga, ang nasa isip ko, may butas pa rin eh. Iniwalang sarado na. Kasi kung sarado to, walang ganyan eh. So ito pala, tinaasan na to siya, binabaha pa rin. Nakailang ano po Nakailang taas na yan. Lalo po dun sa may bungad. Ano, talaga pong baha pa rin. So nakita nyo na ito po yung flood control project dito sa Balagtas, Bulacan. So ganito usually yung mga projects ang makikita nyo. May mga lugar natin napunta dito sa Bulacan na nagawa naman siya pero pangit, no? Mga poor quality. Grabe. Ito kasi yung mga flood control project na to. Ito yung para mas mabawasan yung baha dito sa lugar. 'Di ba? Pero ito kasi parang ginawa doon nilang minamadali. Meron naman iba dito, hindi na-target yung completion date, 'di ba? Hanggang ngayon ginagawa pa. So madami yan. I think ang Bulacan yata isa sa mga maraming projects dito sa flood control project. So kung may budget yan, dito malaki yung gagamitin pera para sa project, 'di ba? Dito lang yan sa budget ng Bulacan, no? Pero kita mo naman yung mga ibang lugar dito binabaha pa rin.